Breaking news mga kababayan, Senador Marcoleta, may warrant of arrest ng in-issue. Baka arestuhin siya paglabas po niya ng Net25. Ito ang kanyang pasabog mga kababayan at sa kahuli-hulihang sandali bago ang kanyang pag-aresto, meron po siyang mensahe sa mga Pilipino. Naku, nakakalungkot po ito mga kababayan dahil talagang pipigilan nila si Senador Marcoleta para makalimutan ang flood control. Alam natin mga kababayan, sa mga panahon na ito ay wala na pong umiiral na tamang katwiran at puro bendalo ang nangyayari. Kaya Senador Marcoleta may mensahe sa buong Pilipinas, sa buong mga Pilipino. Dito po natin makikita na may paninindigan talaga si Senador Marcoleta bago siya arestuhin. Meron siyang matinding mensahe. Ito po mga kababayan, ipanalangin po natin si Senador Marcoleta na malampasan niya ang pagsubok na ito. Kasi ganyan po ang ginawa kay Juan Bautista. Pinigilan po dahil tinuligsa ang mga makapangyarihan noon. Tinuligsa si Herodes tapos ipinakulong siya. So ngayon kay Marcoleta naman mga kababayan, gusto nilang pigilan at ipakulong. Ito po ang pahayag ni Senador Marcoleta. Magugulat po kayo. Nako po, ito na. Ang inyo pong bigyan ko na kayo ng pagkakataon para magbilin po, mag-iwan ng mensahe sa ating mga taga-subaybay, mga supporters nyo po, at siyempre, mga naniniwala sa inyo, Sen. Salamat pong lahat sa inyong mga nakikinig sa araw na ito. Pasensya na po kayo kung naging maramdamin po ang mga huling pahayag ni Jen Sabarjaga. Opo. Pero totoo po lahat na maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito o kung hindi man ngayon sa mga susunod na araw sa kadahilanan po na kailangan po nila na magkaroon po ng katiyakan na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat doon sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa ay tuluyan ng malimutan. Ito lamang ang paraan nila para wala na pong magtatangka na masugid na gagawa ng kanyang tungkulin na tukuyin saan man tayo makarating. Tukuyin ang lahat ng mga taong nasa likod ng napakalaking nakawan na ito sapagkat sila po ay nakagawa hindi lamang ng kataksilan sa bansa, kung hindi, napakalaking kasalanan po sa inyo. Lahat po ng mga taong binoto ninyo na nasa likod po ng pagnanakaw na ito, sila po'y pinagtiwalaan ninyo. Inakala po ninyo na silang gagawa ng mabuti para sa inyo, sapagkat yun naman ang inaasahan ninyo na magiging kapalit ng pagtitiwala sa inyo, sa kanila. Ngunit, sa halip po ng pagtitiwalang yon, ay ninakawan po kayo. Harap-harapan po, kagaya ng sinasabi namin. Yan po ang kanilang gustong iwasan ngayon. Yung makilala sila ng lubusan at tuluyan. Kaya lahat po ay gagawin nila. Huwag po kayong mawawala ng loob. Alam ko po na ito'y pansamantala lang. Alam ko pong hindi magpapabaya ang Panginoon Diyos. Siya po ang gagawa ng paraan upang malutas po natin ang problemang inaharap ng ating bansa. Pansamantala, dyan lang po kayo. Ayan mga kababayan ko. Naku, nakakalungkot po ito dahil baka paglabas niya ng Net25 pagkatapos ang kanyang programa ay nakaabang na yung mga pulis sa labas, mga kababayan. Bali-balita po na inaabangan po sa labas si Senador Marcoleta ng mga pulis. Naku, mga kababayan, na ito po yung buong video. Naku, magkakagulo ito pag ginawa nyo kay Senador Marcoleta. Ito, babala sa inyo mga kababayan, yung mga otoridad. Naku po, baka pag ginawa nyo po ang pag-aresto kay Senador Marcoleta, baka ito yung maging mitya ng malakas na people power ng sambayan ng Pilipino. Baka dito magkaroon ng kaguluhan, kaya mag-iingat po kayo, mga otoridad, na baka talagang arestuhin nyo si Senador Marcoleta,
babala ito. Naku po, baka kung saan po ikulong si Senador Marcoleta na headquarters o saang kulungan, halimbawa sa Makati, baka 10 milyon ang pumunta dyan na supporter ni Senador Marcoleta. Kaya mag-iingat po kayo, yung mga arresting officer. Nako, ito ay hindi po babala ito kasi alam natin na napakaraming nagmamahal kay Senador Marcoleta. Baka pag-aresto nyo kay Senador Marcoleta, dun sa kanyang pupuntahan, may nakaabang na mga supporter na 10 million hanggang 20 million na nagmamahal kay Senador Marcoleta. Nako po, yan po ang bali-balita ngayon. Ito po yung buong video, mga kababayan. Paano ba sinabon ni Marcoleta ang mga bendalo dito kasi gusto na nilang ipaaresto si Senador Marcoleta para pigilan ang kanyang pasabog kasama ng 18 Marines. Ganyan po ang nangyayari ngayon. Ito pong balita. So paano ko gagamitin yung posisyon ko? Oho. Yun ang pinipilit natin. Pero mag-iimbento sila. Nako. Yun na lang ang gagawin eh. Yun pong indirect bribery ay available. Magkahiwalay ba ito ng korte sa Sandigan Bayan o sa ombudsman? Magkakasama yun eh. Ganun po. Maaring iniwalay nila pero pareho lang ang magiging suma total niyan eh. Oho. Dahil sabi ko nga sa'yo, bakit pa ako magpipiyansa? Kinabukasan meron din plunder. Pero as of now, sa mga sandaling ito, Sen, habang tayo nag-uusap, 451, meron na ba kayong nabalitaan na arrest warrant o ano man para kayo po ay... Nabalitaan ko na. Kaya nga ako nagpapahayag ngayon. Kung sakasakali pong ituloy nila ang pag-aresto sa akin, ako po isasama sa kanila peacefully. Ibig sabihin, I will not resist. Sapagkat tungkulin po yun ng arresting officer. Opo. Alam ko naman po yung tuntunin kung paano ka arestuin. Opo. Talagang ganyan eh. Ako naman ay dahil sa ginawa kong pakikipag laban tungkol sa katwiran at sa umiiral na batas, kung ito ang magiging kabayaran ng pagtatanggol ko sa ating bansa, sa ating mga kababayan, nasa kanila po yun eh. Wala akong alam na aking nilabag na batas. Yung pong kanilang mga asunto'y puro invento yun. Alam po ninyo ang pinagdalhan ng malay-maleta. Pati po yung mga kasama ko sa Senado na dati namin kasama sa grupo namin, meron silang plunder na nauna na. Opo. Pero dahil sa pagsanib sa kanila, nawala na po siguro. Baka sila po ay hindi na asuntuhin. Mauuna pa po akong arestuin. Doon sa mga kasama namin dati na nangako na magiging intact kami. Walang hiwalayan, walang maghuhudas. Sabi ni Pero Boying, napansin na ninyo kung sino po yung naghudas. sabi ni Ombudsman Boying, yung mga naunang sa niya pa, hinug na raw po ang kasong plunder para sa kanila. Nakita ko, unang-una, April 2026, nandun yung 5 kaso na nakalaan para kay Martin Romualdez. Opo. Isang plunder, isang indirect bribery, isang direct bribery, a violation of AMLAC, violation of RA 3019. 5. April 2026. Hindi ko lang alam ang date kay Joel Villanueva at saka kay Chis Escudero. Pero ako, invento lang. Walang kaugnayan po sa public funds. Wala po akong ninakaw. Ang tanging kasalanan ko lang po sa kanila. Sa kanila, hindi sa taong bayan. Ay yung piliting ko po na ituloy ang pagdinig diyan sa flood control projects, anomaly na yan. At mapanagot. Kasi At mapanagot natin silang lahat. Mapanagot ang nasa likod talaga. Nasa sa kanila po yun. Nasa kanila na po yun. Kung talagang arestuhin po nila ako, muli po ako nagsasabi na ako po ay sasama sa kanila ng buong pagpapasakop. I will not arrest. I will not resist the arrest. Pero habang pinakikinggan ko kayo, Sen, mabigat. Ako, personally, mabigat sa loob ko po yun kung gagawin nila yan, Sen, ha? Alam ko naman, si Nelson nga, nakikita ko, lumuluha pa yung tao. Pero talagang gano'n, ha?
At hindi ko kayo masisisi kung malulungkot kayo. Pero ganun talaga eh. Bilang tao, malulungkot naman. Lalong-lalo na sa katulad ko, wala naman akong nagawang kasalanan. Ayan mga kababayan, ako po naluluha po ako, mga kababayan. Syempre, alam natin na si Senador Marcoleta ay matuwid na nanunungkulan sa ating gobyerno. At alam natin na ipinaglalaban niya ang kanyang katwiran at ng karapatan nating mga Pilipino. Dito po talagang masakit sa damdamin po na gawin nila kay Senador Marcoleta itong pag-aresto sa kanya. Nakita niyo naman mga kababayan, kung sino pa yung mga lumalaban sa katiwalian, sa kasamaan na mga pagnanakaw sa gobyernong ito, yun po ang kanilang ginigipit. Mga kababayan ko, masakit po sa loob natin. Alam ko, ganyan din ang nararamdaman nyo. Talagang nagdurugo din ang puso nyo. Gaya ng ginawa nila kay PRRD nung inaresto ito, mga kababayan ko. Umiiyak talaga. Yung puso ko, mga kababayan, nalulungkot po ako. Tumutulo po yung luha ko dito, mga kababayan, sa pagbigkas ni Senador Marcoleta na talagang meron na po siyang warrant of arrest kasi nga nalaman na po niya na talagang nakakaiyak po mga kababayan. Ako na iiyak po ako. Parang napakasakit sa dibdib na kung sino pa yung mga matitinong mga lumalaban po sa katiwalian na ito. At yung mga gumagawa ng kasamaan, sila po yung namamayagpag. Sila po yung talagang nasa kapangyarihan. Nakita nyo po mga kababayan? Sino yung mga ginigipit nila? 'Di ba? Isipin nyo si Senador Marcoleta na gumagawa ng kanyang trabaho bilang senador. Gusto niyang investigahan, gusto niyang hulihin ang mga masasamang loob na pinagnanakawan tayo ng trilyones sa pera, pero siya pa yung ikukulong. Di ba mga kababayan? Hindi ba kayo naiiyak mga kababayan? Ako tumutulo yung luha ko dito. Kung ano yung naramdaman ko noon nung kay Tatay Digong, nung kanilang ni-rob out, nung kanilang kinidnap, at itinakas po papuntang the Netherlands. Dito po mga kababayan, syempre, kapatid po natin ito sa pananampalataya, si Senador Marcoleta. Nako po, pag ginawa nyo po yan, nako, sinasabi ko, maraming nagmamahal kay Senador Marcoleta. Nako po, pag ginawa nyo talaga yan, talagang baka ito na yung hudyat ng pag-aaklas sa mga Pilipino. Kung ilan ang bilang nung rally noon, nung una at ikalawa, baka maging 10, baka maging 10 times fold ang dami kasi baka sumama pa yung mga ibang mga kababayan natin para suportahan si Senador Marcoleta. Baka bawat kanto at kalsada magtipon-tipon ang mga Pilipino para ipakita ang tunay na suporta kay Senador Marcoleta. Mga kababayan, masakit talaga sa loob natin. Totoo yan. Nakakaiyak, nagdurugo. Nagdadalamhati tayo kasi kung sino pa yung mga matitino na nanunungkulan na lumalaban sa katiwalian, silang ginigipit at talagang tinatakot na talagang aarestuhin ng mga pulis. Ito, ituloy pa natin. Nakakaiyak po ito mga kababayan ko. Ako tumutulo na po yung luha ko mga kababayan. Gaya nung si Canelson, naiiyak na din siya mga kababayan. Siyempre, mahal natin yan si Senador Marcoleta. Lagi nating sinusuportahan yan.
Tapos ganyan ang gagawin nila kasi nga gusto nilang pigilan. Gusto nilang makalimutan na lang natin ang flood control na ito at wala nang managot. Ituloy pa natin mga kababayan ko. Naiiyak na po ako. At yung ibang mali-malitang ang pinagdalhan, Oo. nandyan na nga ang mga nakaumang na lahat, ang mga plunder cases laban sa kanila, pero hindi nila ginagalaw. Minabuti pa nila na baka sakaling ako pa ang mauna na maaresto. At ang hinala nga ng iba, baka mabsuelto pa po yun. Hindi ko ba? Hindi malayo yun. Hindi Oo. malayo yun. Mukhang, ano ba ito? Lokohan na ba ito? Sen, mukhang, sabi nga nung isa kong narinig, mukhang inuunggoy na tayo. Planet of the Apes na ba ang Pilipinas ngayon? Hindi kasi, dahil nga siguro sa kinatatakutan nila yung multo na kanilang ginawa, pinagnakawan ang taong bayan, isip-isipo, nilimas nila ang salaping bayan Oho. na para sana sa serbisyo ng mamamayan. Pagkatapos, natakot sila sa multong ginawa nila, gusto nilang pagtakpan. Nako. So kung sino man ang magpapakabayani na yan na ituloy para sa ganun, makilala natin silang lahat, gagawa sila ng paraan para usigin ang tao na yan. Ako ngayon. So bakit kayo magtataka? Bakit kayo malulungkot? Dapat inasahan natin na gagawin nila sa akin yan. Ang dapat po siguro kayo ang pinagtatanggol nila, Sen, kasi kayo ang sumusunod at ipinagtatanggol nyo po ang batas. Yung nakakaalam ng katwiran. Oho, eh. Halimbawa, Di ba? yung mga pulis, yung mga sundalo na nakakakilala ng katwiran, Oho. alam nila yun. Oho. Kaya lang, yung mga tao na nasa likod ng pagnanakaw na ito, na ayaw nilang mabunyag ang kanilang pagkakakilanlan, ayaw nang makilala silang lahat, Oho. ay yan ang kinatatakutan nila. Oho. Kaya nangyari ang mga bagay na ito. Oho. Kaya itong pag-broadcast natin ito, malay Ayan mga kababayan, ganyan po kasama ang mga bendalo ngayon. Talagang gagawan po nila ng paraan para mapatahimik si Senador Marcoleta. Pero sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ang Diyos ang gagawa ng paraan, hindi magtatagumpay ang kasamaan dito. Ito po mga kababayan, tuloy pa natin. hindi ka nakasalita. Mabigat sa loob. Tanggol nila, Sen, kasi kayo ang sumusunod at ipinagtatanggol nyo po ang Yung batas. nakakaalam ng katwiran. Oho, eh. Halimbawa, Di ba? yung mga pulis, yung mga sundalo na nakakakilala ng katwiran, Oho. alam nila yun. Oho. Kaya lang, yung mga tao na nasa likod ng pagnanakaw na ito, na ayaw nilang mabunyag ang kanilang pagkakakilanlan, ayaw nang makilala silang lahat, Oho. ay yan ang kinatatakutan nila. Ah. Kaya nangyari ang mga bagay na ito. Oho. Kaya itong pag-broadcast natin ito, malay niyo, ito yung huli nating pag-broadcast sa araw na ito. Nako. Oho. Hindi ba? Hindi ka nakasalita. Mabigat sa loob, Sen. Pasensya na kayo, no ha? Mukhang ano, Nasagutan pa naman kita na ako ay magiging ninong ko kayo eh. sa kasal mo na 30 years anniversary yata yan, Jen. Ano? Oo, mukhang hindi tama itong... So isa ka sa casualties dito. Oo. Hindi ko na itutuloy ito, Sen. Pwede ka... Huwag mo na, i-postpone mo na muna yung kasal mo. Makakapaghintay naman siguro. Baka ako naman ang iwanan ng misis ko, hindi kaya. Siguro naman may papaliwanag Oo mo nga naman siguro. naman, di ba? baka naman... Sabihin mo, darling, pwede ba nating iliban muna ito? Kasi baka hindi naman magtatagal ito eh. Ang problema, yung venue, siningin na po ako, Sen. Ay, maliit na bagay naman siguro sa iyo, di ba? Babawi na lang. Pero, hari naman, magkaroon ng linaw ng isipan kung sino man ang nag-iisip nito ng mga bagay na ito, Sen. At, anyway. Basta takot dyan, opo. maliwanag sa akin yan na alam ng taong bayan na wala po akong kasalanan kung hindi yung maglingkod sa inyo ng buong katapatan. Ano man po yung gagawin nila. Ako po ay naniniwala na meron po tayong isang Diyos na mapagmahal Oho. at sa kanyang kalooban po ay doon ko na lamang ibinibilin ang aking magiging kapalaran dyan. Sen, ang inyo pong mensahe sa mga taong bumoto sa inyo, naniniwala sa inyo, sabi nyo nga, baka hindi naman siguro huling broadcast. Hindi, Mabigat ang galo. sa buwan na ito siguro. Ayaw ko naman sabihin huling broadcast natin. Huling broadcast natin muna sa buwang ito.
Ayun, Malay pwede mo po. naman sa susunod na buwan, ma-open uli natin ito, di ba? Opo. At hindi naman ihinto ang programang ito, Jen, Oho. dahil nandyan naman kayo ni Nelson. Pero mabigat Di ba? magprograma, Sen, kung gano'n ang nasa likod ng isipan namin na mahirap magtanggol pala sa batas kapag ginagawa natin yung tama, ganito pa gagawin nila. Ay, Di ba? naintindihan ko yun, pero alam ninyo na ang lahat naman ng mga bagay ay hindi mangyayari kung hindi kalooban ng Diyos. Yun na bagay. lamang ano natin. Doon na lamang tayo babatay at sasandig dahil lahat ng pangyayari, gusto man natin o hindi, ay meron lahat paliwanag yan. Opo. May kadahilanan yan. At ang tanging nakakalam dyan, ang ating Panginoon Diyos dyan. Sen, ang inyo pong bigyan ko na kayo ng pagkakataon para magbilin po, mag-iwan ng mensahe sa ating mga taga-subaybay, mga supporters nyo po, at siyempre, mga naniniwala sa inyo, Sen. Salamat pong lahat sa inyong mga nakikinig sa araw na ito. Pasensya na po kayo kung naging maramdamin po ang mga huling pahayag ni Jen Sabarjaga. Opo. Pero totoo po lahat na maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito o kung hindi man ngayon sa mga susunod na araw sa kadahilanan po na kailangan po nila na magkaroon po ng katiyakan na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat doon sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa ay tuluyan ng malimutan. Ito lamang ang paraan nila para wala na pong magtatangka na masugid na gagawa ng kanyang tungkulin na tukuyin saan man tayo makarating. Tukuyin ang lahat ng mga taong nasa likod ng napakalaking nakawan na ito sapagkat sila po ay nakagawa hindi lamang ng kataksilan sa bansa, kung hindi napakalaking kasalanan po sa inyo. Lahat po ng mga taong binoto ninyo na nasa likod po ng pagnanakaw na ito, sila po'y pinagtiwalaan ninyo. Inakala po ninyo na silang gagawa ng mabuti para sa inyo sapagkat yun naman ang inaasahan ninyo na magiging kapalit ng pagtitiwala sa inyo, sa kanila. Ngunit, sa halip po ng pagtitiwalang yon ay ninakawan po kayo. Harap-harapan po, kagaya ng sinasabi namin. Yan po ang kanilang gustong iwasan ngayon. Yung makilala sila ng lubusan at tuluyan. Kaya lahat po ay gagawin nila. Huwag po kayong mawawala ng loob. Alam ko po na ito'y pansamantala lang. Alam ko pong hindi magpapabaya ang Panginoon Diyos. Siya po ang gagawa ng paraan upang malutas po natin ang problemang inaharap ng ating bansa. Pansamantala, dyan lang po kayo. Tibayan po ninyo ang inyong kalooban. Hindi po tayo matatalo sa ating ginagawang pakikipaglaban. Salamat po sa inyo. Sen, bago lang tayo magtapos, inulan ako ng napakaraming text message ngayon. Nakatutok sila sa atin. Ang sabi nung isa, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kung ano man po yung gagawin natin, siguro. Tignan natin, ano ha? Magbabalik pa po. Ayan mga kababayan, ang madamdaming mensahe ni Senador Marcoleta. Kasi nga po, balita po na yung mga pulis ay nakaabang na po sa building ng Net25. Hindi ko alam kung totoo po ito mga kababayan. Kasi talagang masakit po ito. Kasi si Senador Marcoleta yung tapat na lingkod ng bayan Pero nung ginagawa nila mga kababayan, kung sino pa yung mga tunay na magnanakaw, yung mga bendalo, ayan, nandyan. Talagang masayang-masaya sila kasi hindi sila nananagot sa batas. Kasi nga nasa kapangyarihan sila. Pero si Senador Marcoleta, talagang ginigipit nila. Tuloy-tuloy nilang sinisindak para manahimik, para hindi niya ituloy itong pag-iimbestiga ng flood control issue. Kaya mga kababayan, hanggang sa huli, susuportahan natin si Senador Marcoleta. Mga kababayan ko, pero sinasabi ko nga sa inyo, si Senador Marcoleta, pag ginawa niyo po yan, yung pag-aresto sa kanya, naku po, baka ito yung hudyat ng malaking people power. Ito ay bali-balita po talaga na magkakaroon ng napakalaking rally pag
ito ay ineresto nyo si Senador Marcoleta at kung saan nyo siya dalhin, baka hindi lang libo-libo, baka milyon-milyon ang sasalubong sa inyong mga tao para ipagtanggol si Senador Marcoleta. Yan lamang po ang ating bahagi, mga kababayan. At ako, nalulungkot po ako, mga kababayan. Ako, nagdaramdam talaga ako, talagang naiiyak po ako. Tumutuloy yung aking luha dito dahil syempre bilang nasa katwiran at gusto din natin malaman ang katotohanan dito, isa rin po tayo sa mga ipinaglalaban at sumusuporta kay Senador Marcoleta. Kung ano yung pinaglalaban niya, yun din ang gusto natin. Alam ko, ganyan din po kayo, mga kababayan ko na nanonood dito. Suportahan po natin. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa na isang araw mananagot din ang mga kawatang ito, mga bendalo na ito, na sila ang bumabaluktot sa katwiran. Sila ang nagtatago ng katotohanan dito. Salamat po. I-like, i-share po ang video ito para malaman ng buong mundo na ganito po kawalan ng hustisya sa bansa ang umiiral po mga bendalo. Salamat po ng marami, mga kabayan. Pasensya na po kayo, naluluha po ako.